morning. Meron na ba bang tao dyan? Tao po. Yun, meron na ata. Good morning po sa inyo. Yun, good morning, Teogi. Good morning, Tita Rose. Good morning po, Tita Ina. Yun na. Morning po. Good morning, Gary. Kaway-kaway. Ayun, ito Rizal. Good morning. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are. Sabado pa lang ngayon, kala ko. May iba natutulog pa. Mga bawi. Firm foundation, I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Upon your word, it is a firm foundation. Trust in you alone. Ayun, morning po. I will not be shaken. There is no one like you. There is none beside you. Imelda, tsaka si Claude Risa, tsaka si Pastora Ella. Good morning. With your heart and me, in love to those around you. Upon your word, it is a firm foundation. I will put my trust in you alone. Tita kasi, good morning. Foundation, my trust in you alone, and I will not be shaken.
Good morning po sa inyong lahat. Hanggang naririnig niyo po ba kami? Malakas po ba ang aming Malakas po sound ang sa aming- umaga ito? Ha? Ano si Kuya King sa taas? Hindi mo nakita? Okay. Baka nagtatago. Good morning po sa inyong lahat. Sino dyan? Tikasing. Sige po, tayo mag-umpisa na. I-share na po natin ang ating mahina daw. Malakas. Mahina, malakas Ano po. ba? Mahina o malakas? Ayan. Sige po. Mic test, hello po. Sige po. Ayan. Siguro depende sa cellphone. No? Kung mahina o malakas. Ayan. Pero malaga ay tayo ay malakas sa gawain ng Panginoon. Ayan. Sige po. Morning, Tita Carol. Ayan. Mahina no po yung sound. Sabi ni Pastor Ella. Ayan. Remedy. So natin. Lalaksan yung boses. Lalaksan. Huwag Okay. yung baka narinig, baka sabihin nyo sumisigaw po kami. Good morning, Tita Jack. Ayan, see you later, Ate Jackie. Okay. Sige po. Praise God. So, excited na po ba tayong muli sa umagang ito? Ayan. Kasi every gising is a blessing. Amen. Diba? Sinong mag-a-agree dyan na dahil tayo ay ginising muli ng Panginoon sa umagang ito, kaya isang pagpapala na tayo ay may buhay, may lakas, may hininga sa araw na ito. Amen po ba? Kaya Amen. isang pinagpalang araw talaga, no? Nandito na naman tayo sa weekend. Ayan. Isa na namang linggo ang natapos. Ayan, natapos. At ang mga nagtatrabaho ay makakapagpahinga na finally sa araw na to. At yung mga may trabaho ng Sabado ay patuloy kayong palakasin ng Panginoon. Amen. At patuloy tayo na magiging masigasig sa gawain ng Panginoon. At sa mga naglilingkod naman sa simbahan ay talagang hi, Mami Carol, good morning. Ayan. Sa mga naglilingkod naman sa simbahan ay alam ko ito'y araw ng paghahanda para sa araw ng bukas. Amen. Dahil sa pag Sunday naman tayong lahat ay nasa gawain ng Panginoon, tayo nasa church. At magpupuri, magpapasalamat ng sama-sama sa ating Panginoon. Amen po. Kami din ay excited dahil sa araw ng bukas, yan kami ay maghahanda mamaya sa General Trias dahil sa araw ng bukas ay pasimula ng gawain doon. Bukas ng hapon. Hapon. Bukas ng hapon ay pasimula ng Sunday service. Woohoo! Sa The Hub of Christ General Trias Satellite Church. Ayun. Kaya ano man ang ating mga gawain, nasaan man tayo, iisa ang ating layunin, yung purpose na nilagay ng Diyos sa ating mga puso. At yun ay sama-samang i-abante. Ayan, Tagalog na Tagalog. Sama-samang i-abante ang gawain ng Panginoon. Amen. Sama-samang patuloy na gawin ang pinagagawa ng Diyos sa ating lahat. Dahil ang nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay makasunod, maging parte, maging bahagi ng movement ng Panginoon. Yan, sabihin mo dyan sa comment box, ako ay kabahagi ng gawain ng kaharian ng Panginoon. Ako ay kabahagi ng kaharian ng Panginoon. At kung nais mo din na maging kabahagi, isa lang ang susi dyan, ay
Taas ang kamay at sabihin, Lord, I am available. Lord, I am willing and available. Diba? Willing and available. Yes, kasi sa mga willing, ay si Lord ay more than willing. Pero sa mga umiiling, Huwag iiling. sa mga umiiling, Huwag si tatanggalin Lord ng W. ay tahimik at aantayin ang muli madagdagan ng W ang iling para maging willing na maging kabahagi. Yes, dahil pag ikaw ay kabahagi ng gawain ng Panginoon, naku, talagang wala nang masasaya pa, kumbaga. Wala nang mas exciting pa doon na kabahagi tayo ng kingdom ng Panginoon. Kasi sa kingdom ng Lord, may movement. Diba? Sa kingdom ng Panginoon, lagi yan, may parte ka, at maliit man yan o malaki ang parte mo, ay sa bawat accomplishment, sa bawat victory, ikaw ay may nararamdaman kang may nararamdaman kang joy, may nararamdaman kang kasiglahan sa gawain na hindi mo mararanasan, hindi mo makukuha sa kahit na ano pa mang ginagawa mo. At truly, when you have the joy, you have the strength. Diba? Kasi sabi ng awit, the joy of the Lord, hindi pala ng awit, sabi ng salita ng Diyos sa Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. Amen. Tayong lahat ay kabahagi sa gawain ng Panginoon. At kapag kabahagi ka, kaya ka nariyan at kasama natin ngayong umaga. At sabi ko nga, diba, sa ngayon ay nakikita nyo kami dito. Pero dahil kabahagi ka, sa mga susunod na umaga, ikaw naman, kayo naman ang makikita namin dito sa Facebook Live. Bakit? Aba, dahil hindi lang naman sa iisa, no? Hindi lang naman sa iilan inilagay ang gawain ng Panginoon, kundi sa buhay nating lahat. At habang tayo ay natitrain dito sa gawain ito, lalo tayong nagiging kagamit-gamit yan. Lalo tayong nagiging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Diba? Kasi kapag nandun sa ating mga puso ang kagustuhan na maging kabahagi ng gawain ng Panginoon, aba, si Lord naman more than willing na i-provide, na ibuhos ang kanyang grasya sa buhay mo. Kaya tama yan. Isulat natin lahat yan sa comment box. Ako ay kabahagi ng gawain ng Panginoon. At marami pang gawain. Ayan, marami pang gawain ng Panginoon ang ating masasaksihan. So, kaya lalo tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Amen po. Praise the Lord. Amen. So, hello Ate Susie. Kumusta ka dyan? At sa iyo, sa amin ay good early morning. Sa iyo ay anong oras na ba dyan? Tanghali na yata sa iyo. Ayan. So, mag-umpisa tayo sa ating Bible reading sa umagang ito. Amen po. So, before we start, Kuya Jai, tayo ay manalangin bago tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa umagang ito. Salamat, Lord God, sa salita mo, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga nakikinig ngayon, Lord God. Kung makarinig ng salita mo, Lord God, at sa mga mag-replay, Lord God. Salamat, Lord God, sa pagsama mo sa kanila at maintindihan nila, O Lord God, ang salita mo, Lord God. Yes, Lord Jesus. Salamat din, O Lord God, sa mga bagong a-attend, O Lord God, ang kinig dito sa live, Facebook Live, O Lord God. Salamat, Lord God, at binuksan mo ang puso nila, O Lord God, upang makarinig ng salita mo, Lord God. Salamat, Lord God, sa umagang ito, marami kang pinapagawa, O Lord God, sa aming buhay, O Lord God. Salamat sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin, O Lord God. Salamat, Lord God, dahil kami kabahagi mo, Lord God. Salamat, Lord God. Salamat, O Lord God. Salamat, O Lord God. Patuloy mo kami samahan, O Lord God, sa lahat na aming gagawin, O Lord God. Sa bawat salitang binibigay mo sa amin, O Lord God. May pahayag namin, O Lord God, sa mga taong nangangailangan, O Lord God. At alam namin, O Lord God, maaabot namin sila, O Lord God, dahil sa tulong mo, O Lord God. Salamat, O Lord God. Sa iyo namin binabalik ang papulit ng salamat. In Jesus' name, Amen. Amen.
sa mga kabahagi ng gawain ng Panginoon. Mag-ingay na po kayo dyan sa comment box. Ayan, sabi natin, mag-tag and share, and invite. Yan, tama yun, Kuya Larry. Hindi na tayo talaga, ikaw din ay kabahagi ng gawain ng Panginoon. So, hindi talaga hadlang, ano? Tingnan mo si Pastor Dong, na kahit na may kapansanan, kung saan-saan na nakarating. Di ba? Saan-saan na. Dahil tayong lahat ay kabahagi ng gawain ng Panginoon. At hindi nakatingin ng Panginoon sa ating pisikal o sa panlabas na kaanyuan, kundi nakatingin siya una sa puso na handang sumunod, makinig, magpasakop, maging tapat, at magpagamit sa Panginoon. Amen. So, for today, ang ating babasahin, sumapit na tayo sa huling yugto ng Corinthians. Yan. So, kaya tayo ay 2 Corinthians 13 and Galatians 1. So, handa na po ba tayo? Nakabukas na ba ang ating mga Biblia? So, yan. Kung handa na tayo magbasa. Umpisang magbasa. 2 Corinthians chapter 13. Babasahin ko po sa Tagalog. 2 Corinthians 13. Pangwakas na babala at mga pagbati. 13. Ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. Ang anumang sumbong ay kailangan patunayan ng 2 o 3 saksi. Ngayong ako'y wala riyan, inuulit ko sa mga nagkasala at sa iba pa. Ang sinasabi ko noong pangalawang dalaw ko, hindi ako mag-aatubiling parusahan sila sa pagdating ko riyan. Gagawin ko ito upang patunayan sa inyo si Kristo ay nagsalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. Kahit na siya'y mahina ng ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pag-isa namin sa Kanya, kami mahina rin, ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay nabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. 5. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo. Idinadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama. Hindi upang palabasin kami tama, kundi upang magawa ninyo ang mabuti kahit lumitaw na kami na bigo. Sabagkat para sa katotohanan lamang ang maaari naming gawin at hindi laban sa katotohanan. Kami nagagalak kapag kami ay mahina at kayo naman ay malakas. Kaya't ibinadalangin namin kayo'y maging ganap. 10. Sinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako'y wala pa riyan, upang ang aking pagdating, hindi na kailangan pang magpakita ako ng bagsik sa paggamit ng kapangyarihan ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito'y ibinigay sa akin upang kayo'y tumibay at hindi upang kayo'y masira. 11. Mga kapatid, paalam na sa inyo, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa, sa gayon. Sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. 12. Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Kinakamusta kayo ng lahat ng mga kabilang sa sambayanan ng Diyos. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-iisama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, yan ang 2 Corinthians chapter 13. So, makita natin hanggang sa kahuli-hulihan, nagpapaalala talaga si Pablo. Hanggang sa kahuli-hulihan ay ina-admonish, kumbaga tinuturuan niya ang
simbahan sa Corinto na talagang iwaksi na, kumbaga iwaksi na yung mga kanilang mga pagkakabahabahagi, iwaksi na yung kanilang mga iset aside, yung kanilang mga personal differences, kumbaga, at talagang gusto niya, di ba, kasi umalis nga siya, so gusto niya sa pagbalik niya ay maging maayos na sila, at masettle na nila kung ano man yung kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Kasi, ang tawag nito, talagang bilang isang iglesia, ang panawagan sa atin ay maging isa, maging magkaroon ng unity, di ba? Hindi magkaroon ng division. Tinawag tayo para magkaisa dahil iisa lang naman ng Diyos na ating sinasamba, isa lang Diyos na ating tinatawagan. So, gusto ng yung ang tawag nito, yung pangangaral o pagtuturo ni Pablo ay maging isa. So, ang napakaganda dito sa na-appreciate ko itong Corinthians. Kasi para nilatag siya ni Pablo na parang thesis, alam mo yun, yung pagkakagawa niya dito sa Corinthians na inumpisahan niya mula sa 1 Corinthians hanggang dito sa dulo. Inumpisahan niya, nilatag niya yung yung mga problema, diba? Dito sa thesis, diba? Mga sitwasyon, problems, tapos yung solution. Oo, bago yung solutions ay yung mga problems, tapos yung kanyang mga hypotheses, diba? Mga ganun yung ang ganda ng pagkakalatag niya dito sa Corinthians. Kumbaga, niya, detalyado. Tapos sa huli, tingnan ninyo, di ba ang ending palagi, ang kanyang conclusion, sabi ng verse 5, chapter 13, verse 5, examine yourselves. Di ba, merong sa dulo, merong may examination, di ba? Di ba sa eskwelahan, sa eskwelahan, ang ending, bago ka makagraduate, kailangan pasahan mo yung exam. Diba? O, kahit na saang, para ka makapag-level up, kahit na saang aspeto, para ka makapag-level up, laging may examination. So, ganun din yung kanyang, dito, ang kanyang bilin, dito sa 2 Corinthians 13, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves, sabi sa English. Test yourselves. Or do you realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you? So, ang sinasabi dito ay self-examination. I-examine natin yung ating mga sarili. Whether you are in the faith. Kung talagang ikaw ay nasa pananampalataya. Sabi ni Pablo. So, diba, makikita natin dito na hindi porke na ikaw ay naligtas na, tumanggap ka na kay Kristo. Di ba? Hindi porke ikaw ay tumanggap na kay Kristo, ay okay ka na, solved ka na, tapos na yung, kumbaga, sitting pretty. Kumbaga ay okay na feeling mo, ligtas ka na, nag-church naman ako every Sunday, so, okay na ako. Pero, may challenge, may hamon dito si Pablo. Examine yourselves whether you are in the faith. Kasi nga naman, malay, ang tingin mo ay okay na okay ka, pero, pag deep inside pala, o baka hindi mo pala alam, ay, na lang pala, kaunti na lang pala yung kumakapit. O kaya, nakaharap ka, pero nakatalikod na pala yung puso mo. Diba? O kaya, akala mo naglilingkod ka, pero ang puso mo pala ay anong tawag nito, nagrereklamo, di ba? Nagrereklamo, o kaya anong tawag nito, akala mo naglilingkod ka pa, pero ang puso mo pala ay wala na pala sa puso, nasa balikat na pala yung paglilingkod. So, yung mga ganon. Kaya, hinihikayat ni Pablo na you stop for a while and you pause for a while and examine. Ayan, hi Kuya Bobby, see you later. Ayan, so
hinihikayat ni Pablo ang lahat. Mm. At napakagandang, napakagandang pagninilay para sa ating lahat na hindi tayo sige lang ng sige or akala natin okay lang lahat. Pero tayo ay tumigil pansamantala. Have the faith to pause. Kumbaga, magkaroon ka ng pananampalataya na tumigil. Kasi even, sabi nga ni Pastor May, yung pagtigil, yung being still, ay hindi siya yung, is still a work. Akala mo ay yung pagtigil ay, anong tawag ito? Involves, wala ka lang gagawin. Pero, dun sa being still mo na yon, sa pagtigil mo na yon, testing kaya yon, or hindi siya madaling gawin. Kasi sanay tayo na halabira, sanay tayo na gawa dito, gawa dyan, sanay tayo na marami tayong ginagawa. Na what if dumating ka naman sa point na wala kang ginagawa? Ano yung magiging, di ba, laging ganyan, what if sanay na sanay ka na may ministry? Na what if wala kang ministry? Sanay na sanay ka na nagtatrabaho ka. What if biglang nawalan ka ng trabaho? Sanay na sanay ka na ganito, ganyan. Yung nakagawian mo everyday. Na what if ilagay ka ng Panginoon sa situation na sa outside of your comfort zone. Kumbaga, ano yung magiging response ng iyong puso. At doon mo ngayon makikita doon mo ngayon makikita yung laman talaga ng puso mo. Sino ba talaga? Who do you seek? Do you seek the gifts or do you seek the giver? Yon. Makikita mo ngayon nasaan ang inclination ng puso mo. Do you seek the creator or the created? Diba? So, kaya napakahalaga, napaka-fitting end, kumbaga, dito sa sulat sa mga Corinthians, itong pangungusap ni Pablo na to, dito sa verse 5 to the following, examine yourselves. Ganun din, sabi ng Galatians chapter 6, verse 3 to 4, ang sabi dun ay, sabi sa English, for if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone, and not in his neighbor. Ano sa Tagalog? Sorry. 3 to 4. Sa Tagalog, kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. So, at sabi din ng Psalms 139, sabi, napaka-bold na prayer ni David, yung, search me, O God, sabi ng Psalms 139, verse 34, search me, O God, and know my heart. Diba? Hindi siya karaniwang prayer, no? Na-try nyo na bang i-pray yan sa Panginoon? Na, Lord, parang gusto mong ipapulis sa Lord yung puso mo, no? Pagka gagawin ng Panginoon yan, ano kaya yung makikita niya sa puso natin? Ano kaya yung makikita niya sa pagkatao, sa spirito natin, sa pagkatao natin? Pero napaka bold prayer, kumbaga, napaka-humble prayer also ni David. Sabi niya, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. O, diba? Alamin mo kung ano yung mga laman ng isip ko. And see if there is any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Napaka-humble na prayer ni David yon. And, hindi, kumbaga, hindi mo siya,
gustong ipanalangin palagi, ano? Kasi minsan may mga gusto tayong itago, may mga nakatago sa atin, 'di ba? May mga akala natin okay yung motibo natin, pero si Lord mas alam niya yung motibo ng puso natin. May mga interest tayo, personal interest tayo, na ano kayang sasabihin ni Lord pag nakita natin, pag nakita niya yun. At may mga, kaya nga talagang ang panalangin palagi is, Lord, forgive me, for my, yung humingi ka ng tawad, hindi lang doon sa mga kasalanan na alam mo, maging doon sa mga kasalanan na hindi mo alam, na nakukomit mo pala, and maging dun sa mga, even in sa mga transgression, no, and iniquities. Kasi, kapag kaipasuri talaga natin sa Panginoon yung ating puso at yung ating pag-isip, ano kaya yung makikita niya sa atin? And, dun sa ating pagsusuri, dun sa pag-e-examine, ano yung mga gamit? Kasi, di ba, or tools. Kasi pagka ang doktor nag-examine, anong gamit niya? Stethoscope. Oo, di ba? Ang doktor pag nag-examine ng pasyente, anong gamit niya? Gamit siya ng stethoscope, tapos Machine. di ba? Iba-ibang X-ray. machine para malaman kung yung tibok ba ng puso mo ay normal, di ba? Yung heart, ECG. Oo, tapos yung pulse mo ay ano ba? Pulse rate. Yung pulse rate mo ay sakto. BP. Yung BP mo ay normal, di ba? Yung mga ginagamit ng doktor pang examine. And din naman sa school may test paper, di ba? May papel. may sasagutan na test paper para malaman kung papasa ka doon. So, yun yung mga, anong tawag doon? Mga metrics, kumbaga, and tools para makapag-examine. Yun yung mga ginagamit makapag-examine. Sa atin naman, sa ating mga Kristiyano, paano ine-examine? How do we self-examine? Yan, how do we examine ourselves pala? How do we examine ourselves? Paano natin susuriin ang ating sarili? Kasi, kapag minsan magdedepende tayo na, halimbawa, pwede din yun, no? Yung ibang tao, halimbawa, mag-asawa, or magkapatid, or magka-BFF. Sabihin mo nga sa akin, di ba gano'n? Sabihin mo nga sa akin, mabait ba ako? Di ba gano'n tayo? Sabihin mo nga sa akin, masungit ba ako? Kasi sabi sa akin doon, di ba mga gano'n tayo? Nagtatanong tayo sa opinion ng iba. Para malaman natin kung meron ba tayong ginawang di ba? hindi maganda. Lalo pagka nakarinig tayo, lalo pag, sabihin mo sa akin, mataba ba ako, di ba? Mga ganun yung mga tanong natin. Hindi ko matabo. Di ba, para ma-please mo naman yung kapwa mo. Sabihin niya, okay naman di ba? Ganun yung safe answer. Okay ka naman di ba? Ganun. Kasi, isip mo mataba siya. Oo, ayaw sabihin mo totoo. Kasi based yun sa perception ng kapwa. No, based yun sa perception ng tao. Pero, paano nga ba? That's one thing, yung magtanong tayo sa iba. Lalo na sa kapwa mananampalataya na alam natin o sa ating mga leaders, sa ating mga pastors. Because they know, magsasabi talaga sila ng totoo na ganito at ganyan. At higit sa lahat, sasabihin pa nila sa iyo na kung paano gagawin para mapanuto ka kapag ka alam mo nagkamali ka. Kaya nga sabi dun sa una, di ba ang sabi dun sa una ay kailangan may witness, di ba kailangan may hindi ka lang merong magsasabi. Kasi mahalaga talaga yun, most especially kapag kapwa mo mananampalataya, sasabihin sa iyo ang totoo. Yan. Pero, aside from that, ay meron pang Halimbawa Sir Emerita, malusog ka lang, di mataba. Di ba? Malakas ka lang kumain. Gagamit ka ng mga terms na hindi nakakasakit ng iyong kapwa, ng kanyang damdamin. Kasi ganoon tayo as a person or as a human, di ba? Meron tayong
ayaw natin na makasakit ng ating kapwa. Oo. And lalo pa sa mga panahon ngayon, napaka-touchscreen ng mga tao. So, ang gusto nila palagi ay ayaw masanggi Oo. yung emosyon. So, tayo Sa pa... halaman makahiya. Kung pag ginawa ka mo, bigla tumitiklop. Oo, di ba? So, parang ikaw na ngayon gusto magsabi ng totoo, parang ikaw pang kailangan pumreno, no? Ikaw pang kailangan mag-isip, wait lang, makakasakit ba? Parang ikaw pa yung kailangan gumano. Actually, self-check mo din yung sarili mo doon kung makakasakit ka ba o hindi. Diba? Actually, tinitest mo din yung sarili mo doon. Sa mga time na gano'n. Pero mas maganda kung sasabihin mo na ng tama o kaya yung hindi kita sinasaktan. Hindi sa sinasaktan kita. O hindi ako para hindi kita hindi ako makasakit. Ito yung tamang sasabihin. Counseling 101 ba? Baka kasi ma-misinterpret, di ba? Paminsan na-misinterpret nila pag sinabi mo. Tapos, imbis na nakatulong ka, ikaw pa yung nakasakit. Totoo yun. Bakit niya ma-misinterpret? Kasi, pwedeng hindi siya, or kumbaga, more on living in the emotion shock instead of in the spirit. So, kaya may mga hindi mag-abot ang inyong wavelength. Kumbaga, hindi mag-abot dahil magkaiba ang inyong ang level, kumbaga, sa spirit. Pero, aside from yung ibang tao or kapwa mananampalataya or mga leaders, ang pinakaunang lens talaga, pinakaunang lens, kagaya nung sa doktor, di ba, meron silang lens. Pinakaunang lens para masuri natin ating sarili ay ang salita ng Diyos. Di ba? Kaya napakahalaga talaga na may maunawaan natin, malaman natin ang Word of God. Kasi, di ba, sabi ng James, ng salita ng Panginoon, ito yung ating ang ating salamin, ang ating salamin, nakikita natin. Di ba, pag nagsalamin ka, ipapamukha na salamin yung mukha mo. Hindi siya magsisinungaling. Kung ano yung mukha mo. Try nyo po tumingin sa salamin. Kung ano yung mukha mo, yun talaga yun. Di ba? Hindi ka na, wala siyang filter, kagaya ng cellphone. Pero yung mirror talaga, kung ano yung... Pag nag-filter, napapaganda pa yun. Ano yung tsura mo, yun na talaga yun eh. At yan ang salita ng Diyos para sa atin. So that's one way na masuri natin ang ating sarili. Makita natin siya sa lens ng Word of God. Meron pa akong naisip yung Galatians 5:22 eh. Yung patience, kindness. Doon mo rin may evaluate yung sarili mo kung nandun yung sarili mo. Lalo na sa patience, paminsan hindi mo maiisip kung yung patience mo, hanggang saan ba yung patience mo. Lalo na kapag meron kang mga kasama mo, hindi kayo nagkakaintindihan. Hindi ka pasensyoso. Doon mo din matetest yung sarili mo kung may patience ka pa ba talaga o wala. So, yun talaga din yung Galatians 5:22. Yun yung pwede nyo rin gawing basis kasi yun yung salita ng Diyos. Yun nga talaga. Word of God. The Word of God is our mirror. At from that, makikita natin, ano na ba itsura ko? Kasi, di ba, we are created in the image and likeness of God. So, from the Word of God, makikita natin na ano na ba, kamukha ko na ba, by doing this, habang nababasa natin sa salita ng Diyos, ay nakikita natin ay hindi pa ako kamukha ni Kristo. Hindi pa makinis itong bahagi na to, parte na to ng aking spirito. Yan. So, aside from that, ay ang isa pa talaga at ang pinaka, no, na ating great anong tawag nito, na makakapagsabi sa atin, great guide, and makakapagpaunawa sa atin ng kung sino ba talaga tayo, ano ba talaga tayo, nasa Panginoon ba talaga tayo, ligtas ba talaga tayo, ay ang banal na Espiritu Santo. Yan. Ang banal na Espiritu Santo ang higit na makapagsasabi sa atin na kapag may witness dyan sa kaloob-looban mo, alam mo may Holy Spirit ka. Kasi, di ba, ang binigay sa atin na, isa pang binigay sa atin na ating conscience. Di ba, yung spirito natin na ating conscience, vision, and
communion natin sa Panginoon. Mga ano natin yan eh. Mga taga-check. Yan ang nilagay sa atin ng Panginoon na sukatan o anong tawag nito, taga-check sa atin. Kapag yung conscience natin yan, nagsasabi sa atin, huwag natin yung gawin, labag yan sa kautusan ng Panginoon, nagkakasala ka dyan, yan ay ating dyan natin nakikita. Kaya kailangan napakahalaga yung self-examination. Dyan natin nakikita kung nasa na ba talaga tayo, ano na ba talagang katatayuan natin sa harapan ng Panginoon. Ang isang napakahalagang tanong sa pagsusuri ay, am I saved? Ligtas ba talaga ako? Ligtas ba talaga ako? Dito ba sa ginagawa ko na to? Papunta ba to sa kaligtasan? Naalala ko dati, yung sabi ni Pastor Dong, yung kapag di ba may mga tanong may mga tanong ka tungkol sa nakikita mo sa simbahan, o nakikita mo sa kapwa mo mananampalataya, tapos parang natatempt ka na, bakit kaya itong taong to, ang tawag nun, parang hindi siya bakit kaya ganyan ang gawin niya, bakit kaya ganyan ang kilos niya, pastor, bakit siya ganyan, tapos sumbong tayo, nasumbong, marami tayong parang complain, ganyan, no, sabi ni pastor ay, itanong mo nga sa sarili mo, nakakadagdag ba yan sa kaligtasan mo? Nakakadagdag ba yan sa kaligtasan mo? O nakakadistract lang yan sa pagsunod mo kay Kristo? Yan, di ba? So, imbis na imbis na pumuna ng iba, ang una nating punahin ay, teka lang, ligtas. Ito bang ginagawa ko na to, nakakadagdag ba to sa kaligtasan ko? Kaya tama yung tanong na yun, kumaga self-examination, tanong. Para makita natin, instead na i-focus mo yung paningin sa mga ganyang, sa mga bagay na hindi naman nakakadagdag kumaga sa kaligtasan mo. Focus more on the things na makakadagdag sa kaligtasan mo, which is, palaguin ng Espiritu, kilalanin ng husto si Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Diba? Lalong maglaan ng oras para sa Panginoon. At maglaan ng oras para maging kagamit-gamit na lingkod ng Panginoon. So, yun yung mga bagay na makakadagdag sa ating kaligtasan compared to, diba? Oo, yung tingnan yung ibang tao. Tingnan mo ng tignan yung mga tao na instead na dalahin ka sa paglago kay Kristo, baka madala ka pa sa ikaw ang madala niya, yung business siya ang invite mo. Ikaw ang invite. Na maging dahilan din para ikaw ay maglamig o ano pa. So instead na yun ay maging malaking bahagi ng oras mo, malaking bahagi ng oras na lang natin ang pagkilala kay Kristo. Amen? Amen. So, kagaya ng sulat, pagtuturo ni Pablo, examine yourself. So, isang napakahalagang question ay, am I saved? Ano pa? Si Kristo ba talaga ang Panginoon na sinusunod ko? O si Kristo, yung sarili mong, yung Kristo, maliit na Kristo na ikaw ang Diyos ba talaga? Si Kristo ba ang Diyos mo o ikaw ang Diyos mo sa sarili mo? So, mga ganyang pagsusuri po sa ating sarili. Ako ba ay, ano ba ang pinapractice ko? Nagpa-practice ba ako maging matuwid o nagpa-practice akong maging makasalanan? Ito bang ginagawa ko nito? Is this practicing righteousness or is this practicing sin? So, those are the questions na itatanong natin sa ating sarili. And, kapag tingnan mo yan according to the lens of the Word of God, sasagutin ka naman talaga. Diba? Mayroon, at it will profit. Kumbaga, it will become profitable sa iyo. Kasi makikita mo kung saan ka ng bahagi. Kung may kailangan ka ihingi ng tawad sa Diyos, at kung may kailangan kang iluhod sa Diyos, kung may kailangan kang dulog sa paanan ng Panginoon, ibitawan sa paanan ng Panginoon, makikita mo lahat yan. At after that, makikita mo na ang balik sa iyo nun, kumbaga
benefit sa iyo ay kagaanan, kapatawaran, kalayaan. So see, sino ang mas nag-benefit? So that is why Paul is encouraging us, not only in Corinthians, but sa iba pang mga bahagi ng salita ng Panginoon, to examine ourselves. And, whether you are in the faith, test yourselves, ang sabi pa doon. And just like what David prayed, anong pinanalangin ni David? Search me, O God. And Lord, kapag nakita mo na ako ay wala na sa pagsunod sa direksyon mo, ibalik mo ako. Ang sabi niya ay, lead me, pagharian mo ako, pangunahan mo ako, ibalik mo ako sa direksyon mo, to the path that leads me to eternal life. Amen? Praise God. So, yan, bago tayo, meron po tayong isa, Galatians 1. So, let's move forward and welcome to Galatians. Ayan, sige po, let's read Galatians chapter 1. Basahin ko po yung Galatians 1. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi na tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. At mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko, pagbati sa mga iglesia sa Galacia. Sumainyo nawa ang kagandahan loob at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Inaalay ni Jesucristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, upang mahangong tayo sa kasamaan naghahari ngayon sa sanlibutan ito. Purihin ay trying to connect. Broadcast. Teka lang. Ayan, mahina ang aming internet connection. I-off muna natin yung iba. I-off muna yung internet na. Ayan. Nandito na ba ulit lahat? Sige po, andyan pa po ba kayo? Magpatuloy tayo. Opo, naputol. Pati po kami nagulat. Ayan, okay na. Andyan sila lahat. Sige po, tuloy tayo. Okay, basahin ko po ulit. Verse, ano na tayo? 6 na ako. Verse 6. Ang tunay na magandang balita. Nagtataka ako kung bakit kay dali niyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahan loob ni Kristo. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nangguguro sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kami o isang anghel mula sa langit subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita, iba sa pangangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. 9. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa sa tinanggap na ninyo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong magpapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lungod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana akong naging alipin ni Kristo. 11. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balita ipinangaral ko'y hindi kathan ng tao. 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. 13. Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kung inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa relihiyon na yung mga Hudyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugalian ng aming mga aninuno. Ngunit dahil sa kagandahan loob ng Diyos
Pinili niya ako bago pa ako ipananganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Nang minabuti niyang ihayag sa akin ang Kanyang anak upang maipangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni sa sinumang tao. 17. Hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang magpagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip, nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. 18. Pagkaraan ng 3 taon, pumunta ako sa Jerusalem upang may pag-usap kay Pedro. At 15 araw kaming nagkasama. 19. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ng isinulat ko sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. 21. Pagkatapos, pumunta ako sa ilang lugar sa Syria at sa Cilicia. Hindi pa ako kilala noon ng mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dati sinisikap niyang wasakin. Kaya nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Amen. Yan. So, yan ang Galatians chapter 1 na ating binasa sa umagang ito. Sinasabi nila na bakit ang pangalan nito ay Galatians. Kasi, bakit? Kasi si Pablo, galit siya. Joke pala yun. Oo. Si Pablo ay galit siya. Teka lang, ulitin mo nga. Kasi, di ba? Nagagalit talaga si Pablo sa verse 8. Oo, nagalit siya. Di ba? Galit siya. Kaya, ito ay sulat sa mga taga-Galatia. Ayan. Kasi, ba't siya nagagalit? Ba't nga ba nagagalit si Paul dito? Kasi, may nangangaral ng ibang magandang balita maliban sa ipinangaral na. Diba? Kaya, ano sabi niya sa verse 8? Sumpain. Sabi niya, sumpain ang Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo. Magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Parusahan nawa ng Diyos. Parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap na ninyo. Kasi, yan na naman ang mga akala, gala siya. Ayan, galit siya, yun. Kasi, kumbaga, meron na namang nais na mangaral ng ibang magandang balita maliban sa ipangaral na. Kaya po, mga ka-DLS, napakahalaga na alam natin yung salita ng Diyos. Kasi, mula pa noon, diba, marami talagang nagtatangka na mangaral ng ibang magandang balita. Ngayon, kapag hindi natin alam yung salita ng Diyos, maaaring tayo ay umuo or tayo ay madala ng sinasabi nila, lalo na kapag magaling yung tagapagsalita, lalo kapag napakahusay talaga nung nagsasalit ay parang totoong-totoo naman yung kanyang sinasabi. Kaya, kailangan talaga alam natin salita ng Diyos. Kasi paano pag may mga ganong sitwasyon. At sa panahon ngayon, napakarami yung half-truth. Yung akala mo ay galing sa Biblia, yung kanyang sinasabi, na akala mo ay, lalo na yung mga sinasabi nilang positive mindset. O yung mga sinasabi nilang positive na words na akala mo ay salita ng Diyos or galing sa Biblia yung sinasabi, pero pag tinignan mo, hindi naman pala totoo or wala naman sa Biblia or na-twist na yung salita ng Diyos para lang maging angkop doon sa sitwasyon niya or para lang masatisfy niya yung sarili niyang desire. Ginagamit ang salita ng Diyos para sa
pansariling interes. Kaya napakahalaga na maunawaan natin or hindi lang basta hindi lang basta mabasa, hindi lang basta natin malaman, kundi talagang kahit na yung makapikit ka o kahit na hindi mo hawak yung Bible, alam mo sa sarili mo na this is the gospel. Ito yung salita ng Diyos. And what is the gospel? Diba? The gospel is the good news. At anong good news? Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, na buhay na muli pagkatapos ng 3 araw. Diba? At umakyat sa langit na upo sa kanan ng Ama. At naghahari. Maghahari magpakailanman. At alam natin na si Kristo ay Diyos. Yan yung mga foundational truth na kailangan talaga natin ulit-ulitin, unawain, basahin, maintindihan. Kasi napakadami, nakita natin noon pa man ay nangyayari na sa mga iglesia na may mga nagtatangka na kunin, nagtatangka na palitan yung alam mo na, yung gospel na naituro na siya at naghahatid ng ibang balita. Kaya si Pablo, galit siya dito sa bungad pa lang ng Galatia, Galatians. Kaya na ito, kumbaga, nasasabi. Kasi nailatag na naihayag na tapos meron pang gustong i-discredit yung kanyang naipahayag. At tama ba na nagagalit? Tama ba na nagagalit pagdating sa mga ganyang ang tawag doon, sa mga ganyang bagay? Kasi di ba meron naman, kasi may tinatawag na yung holy anger. Ito kagaya nito ni Pablo. Kagaya nito ni Pablo. Hindi siya nagagalit dahil anong tawag doon? Hindi siya nagagalit dahil alam mo yun, yung usual na galit ng tao. Yung usual nagagalit ka kasi parang nasagi ka, yung mga ganon. Na nagagalit ka dahil hindi mo na ko yung gusto mo, yung ganon eh. Pero nagagalit siya dahil ayaw niya na mapariwara yung kanyang mga nasasakupan. Nagagalit siya dahil ayaw niya na sila ay mahatak. Mahatak pa palayo o mapasukan ng false teaching yung kanilang mga isipan. Kaya yun yung reason bakit dito sa brainwash parang. Oo. Kasi di ba halimbawa ikaw ang magulang o kunyari ikaw ang tayo o tayong dalawa, di ba? Kunyari tayong dalawa tapos ito yung tinuro natin kay Hezekiah, so mga anak natin. Tapos makita mo may ibang tao na nagtuturo ng mali o sa kanila. Papayag ba tayo? Siyempre hindi, di ba? Kahit kayo din, mga ka-DLS, di ba? Na makita ninyo na yung mga anak ninyo ay turuan ng iba. Turuan ng, di ba kapag marinig nga lang natin sila, kami nga marinig na, ano yung sinasabi ninyo? Saan nyo nakuha yan? Sino nagsabi sa inyo na? Kapag may, galing sa school, tapos pag uwi ay may bit-bit na hindi mo maintindihan kung ano sinasabi, na hindi naman ikaw ang nagturo. Tapos na biglang lumabas sa bibig niya, sino nagsabi sa inyo yan? Paano mo natutunan yan? Yung mga tanong ko talaga pag nakakarinig ako ng mga hindi ko gusto. Kay Hezekiah, pag dating niya galing sa school, yun yung mga maririnig ko. So, kahit ikaw din, talagang hindi mo hahayaan o hindi ka papayag na yung hindi mo naman tinuro, yung hindi naman ikaw ang nagturo at alam mo tama yung tinuturo mo, tapos may ibang mali yung tinuturo, hindi ka papayag na agawin ng isip niya, ma-brainwash siya doon, di ba? Kailangan ipahayag. Yes, that's the reason why talagang tinayuan ni Pablo yun. Tinayuan ni Pablo ang salita ng Diyos. Tinayuan ni Pablo kung anong tama. At hindi siya pumayag, hindi siya nanahimik. Hindi siya pumayag na hindi sabihin sa kanila ang totoo. Kasi pag-ibig din yun.
Diba? Kung hindi niya sinabi yung totoo at hindi siya nagagalit dahil nakikinig sila sa hindi tama at hinayaan niya lang yun, hindi pag-ibig yun. Diba? Hindi niya sinaway kung ano yung mali. Kasi diba, isang pagpapakita ng pag-ibig ay sasabihin mo kung ano yung totoo. Sasabihin mo kung ano yung dapat na gawin para siya ay mapanuto. Sasabihin mo para maalaman ng iyong kapatid na ang kanyang ginagawa ay hindi tama. Ang kanyang ginagawa ay wala sa ayos. So, yun ang pagpapahayag ni Pablo ng kanyang pag-ibig sa mga taga-Galatia. So, it is, kumbaga, ang kanyang ginagawa ay out of love para sa mga taga-Galatians. And yun niya, nagagalit siya sa part na yun. Sabi niya pang sumpain, di ba? Nagagalit siya sa part na yun because na gusto niya mapanuto ang mga taga-Galatians. So, in the same way, tayo din po, mga kapatid, kapag nakikita natin, alam natin sa pamilya natin, diba, sa mga kapatid natin, sa simbahan, mga kapatid natin sa Panginoon, alam natin na sila din ay napapalayo, nagkakamali, na alam natin hindi nila ginagawa yung hindi sila ayon sa pamantayan ng Panginoon. Naririyan tayo para tayuan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Naririyan tayo para sabihin, para iakain pabalik, para out of our love ay sabihin sa kanila, ipahayag sa kanila kung anong totoo na kailangan nilang marinig. So, be angry, sabi nga, but do not sin. Yun, huwag magkasala. So, meron din po na merong pamamaraan na hindi sasabihin mo siya out of your love, not out of the disappointment, frustration, iba na yun, di ba? Kung ano-ano nang lalabas sa bibig mo nun. Kaya, bago natin yung gagawin, magpapasakop muna tayo sa banal na spirito. Bago natin gagawin yun, ay mananalangin muna tayo. Bago natin gagawin yun, alam natin, kumbaga, we have that love from the Lord. We are doing it out of love. Kasi if we do it outside of love, ay nagkakasala tayo doon. Amen po ba? Kaya, just like what Paul did, ganun din yung gagawin natin sa ating mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, at mga nais ng Panginoon na abutin mula sa pagkakasala pabalik sa katuwiran ng Panginoon. Amen po. Praise the Lord. So, at yan, di ba? Yan ang opening ng Galatians. Yan ang opening ng Galatians. Sa huli ng 2 Corinthians, tapos sinimulan namin ng Galatians. And, kung gaano ka-passionate, yan, ang makita natin dito, kung gaano ka-passionate si Paul, di ba? Gaano siya ka-passionate na ipangaral kung ano talaga ang katotohanan ng salita ng Diyos. Nawa, ganun din tayo. Bitbitin natin lahat yung passion na meron si Paul. Bitbitin natin lahat. Nawa, panalangin natin sa Panginoon. Bitbitin natin lahat yung alab ng damdamin na ipahayag si Kristo. Alab ng damdamin na mag-abot ng kapwa. Alab ng damdamin na magmahal sa mga mananampalataya, kapwa mananampalataya, magmahal sa Panginoon. Ipakita ang pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Ayan, tama, Ate Yogi. Kaya, instead, hindi talaga out of anger, hindi out of frustration, out of disappointment, but out of love. Amen? Yes. Amen. Sabi ni Pastor Walter, we train our child habang bata pa. Praise the Lord. So, we hope na muli ang salita ng Panginoon ay bigay sa atin, nakapagturo, nakapagturo sa atin, nakapagpahayag sa atin ng
nakadagdag sa ating kaalaman, hindi lang knowledge, kundi ang panalangin natin makadagdag sa ating mga spirito, sa paglago natin sa Panginoon, paglakad natin, no, even in our characters and in our practices, in our daily walk with the Lord. Amen po ba? So, I hope na hindi lang sa morning, kundi patuloy din natin pagnilayan ang salita ng Diyos sa buong maghapon na mayroon tayo. Kasi hindi lang siya isang bahagi, no? Kundi napakaraming verses ang pwede natin mapagnilayan at mag-convict ng ating mga spirito. So, for sure, kayo din, sa inyong mga sariling pagninilay, ay mayroon din po sa inyo talaga. May sariling conviction ang Panginoon sa inyo. Mayroon talagang verses and words dyan na tutusok sa inyong mga puso na sa pamamagitan niyan, makakausap ninyong Panginoon, sa pamamagitan niyan ay makakapagnilay talaga tayo. Amen po. Kasi meron nga, di ba, ang paalala sa atin ay mayroon tayong mga daily devotion na mga notebooks. Ayan. At yan ay ating titig, yan ay ating ipapasa. No? Yan ay ating titignan lahat. I-check para makita natin. No? Maganda naman talaga nagsusulat kasi nakikita natin doon kung nababalikan natin. Babalikan. Tsaka hindi nabubura. Yan. Kaya we encourage you all na hindi lang tayo nagbabasa, kundi nagsusulat din kasi nababalikan natin yung ating mga pinagdala. At makikita, napakagandang practice and exercise yan. Kasi pag binalikan mo, makikita mo na, ay, ito yung revelation ko nung sa verse na to. Ito yung revelation ko nung time na yon. At magiging mo yan, kalakasan, dagdag na kalakasan sa iyong spirito. Amen po? So, praise the Lord. Salamat sa inyong mga pagsama sa amin sa umagang ito kahit na kami ay naputol. Ayan. Pero salamat sa Diyos, tayo ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. At syempre sa araw ng bukas ay meron pa rin daily life sharing kasama naman si Pastor Mark. Amen po. So, praise God. Tayong lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po sa umagang ito. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Ang tunay nga ang iyong salita ay aming mirror, aming salamin, Panginoon. Inakikita sa amin kung ano na ba ang aming katatayuan sa inyong harapan. At sa umagang ito muli, Lord, ay pinakita mo sa amin, Panginoon, muli sa pamamagitan ng inyong salita. Ito ay napakagandang sukatan namin, Panginoon, maging sukatan namin sa aming mga gagawin sa buong maghapon ito, magiging standard namin, Lord, sa aming mga pagkilos, sa aming mga gawi, sa aming mga gagawin, Lord, sa buong maghapon ito, sa aming pakikipag-ugnayan sa aming kapwa, sa aming anuman ang aming gagawin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na mayroong salita, meron kang salita na siyang nagiging standard sa aming way of living. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Dahil dito kami ay napapanuto. Dahil dito, Panginoon, kami ay nakikita namin, Lord, ang aming mga kalalagayan. Nakikita namin, Lord, ang aming mga paglakad sa aming buhay pananampalataya. Tulungan mo kami lubos, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Hallelujah. Maliban, Lord, ng grasya mo ay sumaamin, Panginoon, hindi namin maaabot, O Diyos, hindi namin maaabot ang standard mo. Kaya, Lord, salamat. Banal na Espiritu, salamat. Tulungan mo kaming lubos, Panginoon. Hallelujah. Kagaya ng sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 13, help us to examine ourselves, Lord, whether we are in the faith. Lord, help us, Lord Jesus, to examine ourselves. And Lord, bigyan mo kami ng sapat na kapakumbabaan na gawin ito sa aming mga buhay. Na hindi kami maging mga pabaya o hindi kami, O Diyos, maging komportable, Panginoon, sa aming
sa aming mga kalalagayan. But Lord, salamat Panginoon na ibigay namin ito sa inyo, ipasuri namin sa inyo ang aming mga sarili, makita namin Lord ang aming kalagayan sa inyong harapan. At sa pamamagitan nito Panginoon, sa aming pag-examine na ito at maipaunawa mo sa amin ang aming kalagayan, give us the grace, Lord, to work out our own salvation. Give us the grace, Lord Jesus, to obey you, O Father God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Help us, Lord Jesus, dahil ito ang ultimate na purpose mo sa aming mga buhay. To be conformed, Amen. Lord, in your image and likeness, O Lord God. Hallelujah. Salamat, dakilang Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami ay iyong mga pamalita, Lord, tagapahayag ng iyong salita. Nasaan man kami, Panginoon, anuman ang aming ginagawa. Hindi lang dahil kami ay ang naatasan, hindi lang dahil kami ang nandito sa live. Pero nasaan man kami, Panginoon, anuman ang iniatang mo sa amin, Panginoon, nakikita man o hindi, nakatago man o hayag, Lord, anuman ang aming maginagawa, tulungan mo kami, O Diyos, na gawin namin ito, gawin namin ang pinagagawa mo sa amin, dahil Ikaw na Diyos na nakakakita sa amin, Ikaw, Lord God, ang gumagantimpala sa lahat ng iyong mga anak. Salamat, dakilang Diyos. Panalangin ko ang buhay ng bawat isa sa amin. Lord God, hallelujah. Salamat sa buong maghapon na ito. Palakasin mo ang buhay ng bawat isa. Palusugin mo ang buhay ng bawat isa upang magawa namin, Lord, ang pinagagawa mo sa amin. Yung mga dapat namin gawin, isip namin gawin, mga appointments namin, Lord, sa buong maghapon na ito ay magawa namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kaisipan ni Kristo na siyang ipagkakalob mo sa bawat isa. Salamat sa grasya mo na patuloy na yumaman sa buhay ng bawat isa. Lord, hallelujah. Salamat sa sharpness in spirit, Lord Jesus. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa may mga transaksyon sa maghapong ito. Sila ay pagtagumpayin mo, Panginoon. Sino man, Lord, ang nangangailangan ng tulong mo, ng karunungan mo, ipagkalog po ito sa kanilang ng lubos-lubusan, Panginoon. Sino man nangangailangan ng kagalingan na nanggagaling sa inyo, Lord, maranasan nila ito sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Sino man, Panginoon, ang nagnanais, Lord, na makakilala sa iyo, ma-encounter ka, naghahanap sa iyo sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Maranasan nila ang pagkalinga mo, maranasan nila ang pagyakap mo sa kanilang mga buhay. Salamat sa pag-iingat mo sa sino mang mga nagbabiyahe sa oras na ito. Salamat, Lord, sa aming mga pastor. Salamat sa pag-iingat mo sa kanila sa Batam, Indonesia. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mga gawain sa araw na ito, sa mga big groups, Lord. Salamat, Banal na Espiritu, sa kapangyarihan mo, sa pagsama mo, Lord God. Maranasan ka, makilala ka, ipahayag mo ng lubos ang iyong sarili, Panginoon, sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga sumasaliksik sa iyo. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo sa amin sa buong maghapon ito. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain ang dakilang pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, mga kapatid. Salamat sa inyong pagsama sa araw na ito. Happy weekend! Enjoy your weekend. God bless you all. God bless. Thank you. Bye-bye. Bye.